Kayong dalawa, ngayon lang kayo. Tulad mga dati, huli na naman kayo. Pasensya ka na, Brad. Itong kaibigan kasi natin mabagal pa sa kalabaw. Nagsalita itong mas mabilis pa sa pagong sa bagal din naman yung kumilos. Kayong dalawa, mga Brad, huwag na kayo magtalo. Ganyan talaga ang mga tumatanda. Bumabagal kapag kilos. Talaga yan. Ang ganda talaga pagmasda ng paglubog ng araw, ano? Para bantayan, Brad, papalubog na rin. Pero alam niyo mga Brad, itong dapit hapon, tumisimbolo sa kapayapaan. Tulad natin, dito na buo ang pagsasamahan natin. Hoy, amin yung baon mo. Pag di mo binigay yung baon mo, ilalaglag ka namin. Hindi ko ibibigay sa inyo itong baon ko. May paglalaanan pa ko nito. Bah, lumalaban pa talaga sa'yo, Master. Ulit ka. Ayaw ko nga eh. Ayaw mo ah. Hoy, magsitigil kayo kung ayaw yung i-report ko kayo. Uy. Oh, Brad, okay ka lang ba? Tulungan na kita. Baka awayin mo na ako katulad sa kanila. Arte mo naman. Ikaw na nga yung tinutulungan. Yan na. Sino ba yung mga yun? Wala, mga siga lang yun. Teka, huwag mo na silang pansinin. Anong magpansinin? Dapat doon nire-report. Teka, uniforme ng BHS yan ah. Tara, samahan kita i-report kay Ma'am Delcano. Wag na, pinapalaki mo lang yung gulo. Pinapalaki? Ikaw na ba mag-isa dito? Oo, ako lang mag-isa. Bakit? Samahan mo kaya ako maglakad-lakad tayo doon. Tara. Mapagkakatiwalaan ka naman eh. Oo Sige, nga, tara. mabait naman ako eh. Tsaka, ano mo, bakit ka mag... Anong section ka ba? Kamyas. Kamyas? Oo. Balita ko, yan yung last section ah. Yabang mo naman, porkit last section. At least, nasa top 10 ako. Top 10 ka nga, last section din naman. Buti pa ako, first section, sa Agoho. Matatalino mga estudyante doon. Ibig sabihin, matalino din ako. Matalino ka nga. Hindi ka naman makalaban sa mga siga kanina. Ba't ka pala napunta doon? Doon ako dinala ng grupo ng mga siga eh. Tsaka nung nakaraan nga, sa palayan nila ako dinala. Palagi nilang kinukuha yung baon ko. Ewan ko nga ba sa kanila? Ba't nila kinukuha yung baon ko? Porket ting-ting ako. Kala nila mahina na ako. Alam mo, hindi ka naman ting-ting eh. Medyo lang. Pabayaan mo, simula ngayon, hindi ka nagagabalain ng mga yun. Samahan mo na lang ako tuwing dapit hapon dito. Kaya ka ba nandito? Oo, tuwing Bernes ng hapon, dito na ako dumidiretso. Napakasarap pagmasdan ng araw, lalo na't ito'y palubog na. Sabi pa nga ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, ang araw dahil sumisibulan ng isang buhay ng tao. Kailangan din nating magpahinga at lumubog para kinabukasan may liwanag at lakas na tayo sa panibagong nating buhay. Kaya lang, siguro hindi nagpapahinga tatay mo, kaya nadedo agad. Iwan ko sa'yo, kaya ka nabugbog kasi ganyan ka kausap. Ito naman, hindi mabiro. Pero tama ka dyan. Balang araw, magiging araw din ako. Titingalain ng maraming tao. Yan ang gusto ko sa'yo. At alam niyo ba, na ang dapit hapon ay sumisimbolo rin kung gaano ka naging matatag sa pagharap sa hamon sa buhay. Sino ba to? Kilala mo ba to? Hindi nga eh. Kanina pa ako dun sa damuhan nakaupo, hindi ko naman sinasadyang makinig sa usapan niyo. Tantan nga pala. Ako nga pala si Lucas. Ito naman si... Manuel ang pangalan ko. Kanina pa kayo nag-usap tapos di pa kayo magkakilala. Sa BHS din ako nag-aaral. Meant to be pala tayong tatlo. Meant to being magbabarkada. Paano? Magbabarkada tayong tatlo? Sige ba? Ano?
problema kayo mga Brad, sabihin nyo na para labas naman sa kalooban nyo. Sus! Hindi ka nga eh. Panigurado, Brad. May problema ka rin. Hindi ganito na lang. Sabay-sabay na lang tayo. In one word, sabi natin kung ano yung mga problema natin. Ano? G? Ah. G. In 3, 2, 1, Pag-tuition! Ako, Unay talaga tayong magbabarkada, Brad. Pati ba naman sa problema, parehas tayo? eh di ayos ang banding natin. Problema. Ang hirap din naman kasi kahit pinagsasabay na natin ang pag-aaral at ang pag-aaral buhay. Hindi pa rin sapat eh. Hindi naman si nanay eh. Grabe yung tip. Akala ko yung mga binibigay ko sa kanya, ginagamit niya sa tama. Eh, yung isang araw, nalaman ko, ginamit na pala pang bisyo. hirap talaga ng buhay natin mga Brad. Pare-pareho tayo ng mga problema. Eh, ako sa bahay, walang inaasahan ni nanay. Ano, sabay-sabay din ba tayo babagsak at itigil sa mga pag-aaral mga brad? Huwag naman sana. Bayo, dito na tayo sa dulo oh. Ngayon pa ba tayo hihinto? Eh, kung magbenta na lang kaya tayo. Nang ano naman, Lucas ha, kung ano mang iniisip ko, huwag mo nang ituloy ang illegal na yan. Grabe ka naman sa akin, Brad. Ganito lang ako ka-cute. Pero, hindi ako ganyan, ha? May pananim kasing kakao yung tsuhin ko. Tapos, yung mga kakao na yun, ginagawa niyang tableya. Pwede natin siyang pakiusapan. Kakao? Tablia? Yun ba yung tsokolate? Oo, yun nga. Yung tableya na yun, yung ginawa niyang kakao, binibenta ng tsuhin ko dun sa palengke sa mga kilala niya. Eh, paano naman ito ibibenta ang tableya? Baka isipin ng tuwin mo na kinukumpetensya natin siya. Alam niyo, yung dalawa, kaya nasa last section kayo ng high school eh. Kasi di kayo nag-iisip. Yung tableya na yun, gagawin natin yung mainom. Ay, Ano ba yun? Yung masarap na inumin. Ha? Sarap na yun. Oh, yes, you heard it right. Yung hot chocolate. Lalako natin yun para may pang tuition tayo. Oh, parang may idea yun ah. Sige na. ay, ano, game? Game. Sige. Sige. Sige na po, Uncle. Pagbigyan niyo na po kami. Hindi po namin to gagamitin sa mga walang kwentang bagay eh. Tsaka para sa tuition naman po ito. Oo nga po. At nagsasama ka pa ng dalawa mong kakunsaba. Maniwala ka sa iyo. Uy Lucas, baka yung kikitain nyo ay pagbisyo nyo lang. Baka nagmana ka na sa tatay at nanay mo na may bisyo. Si Uncle naman po eh. Kahit kailan, di po mangyayari sa akin yun. Tsaka, kahit ganun po yung nangyari sa mga magulang ko, ay hindi po yung mangyayari sa akin. Sa akin din naman po kung ganun gusto kong mangyari sa buhay ko, hindi eh. Totoo po yan, Uncle Lando. Sa katunayan nga po, si Lucas po yung nakapag-isip ng paraan para makapagbayad kami sa tuition namin. Pag di po kami nakapagbayad sa susunod na cut-off, hindi po kami makapagmamarcha. Usya, mukha namang nagsasabi kayo ng totoo. Ano bang gagawin nyo sa mga tabliya ko? Paano ba nyo ito maibibinta? Gagawin po namin yan ng masarap na inumin. Tsaka po namin ilalako. Mukha namang magandang idea yan. Para makatulong ako sa pag-aaral nyo, sige, ibibinta ko na lang ito sa inyo ng kalahati. Pag may kinita na kayo, saka nyo na lang ako bayaran. Salamat po.
Salamat at tinuruan tayo ni Uncle Lando, no? Ayos, tara, tikman natin ating finished product. Sige. Ah, grabe, delicioso. Wow, ang sarap! Sino ako? Sino kayo? Puro ka talaga kalokohan, Lucas. Pero, ang sarap nga eh. Ano kayang itatawag natin dito? Oo nga, dapat may itatawag tayo dito. Kung ano na lang kaya, tsokolatito. Oh, di ba maganda? Eh, ang bantot naman. Baka di pumatok. Kung tsokolando na lang kaya, para naman matuwa si Uncle Lando sa atin. Oo, matutuwa yun sa'yo, pero pag nakita ka niya, magagalit yun sa'yo. Eh di wag, kesa naman dun sa tsokolatito mo. Bakit kung ipangalan na natin sa kay Kuan? Si Kuan. Si Kuan. Te. Te. Si Kwante. Ah! Si Kuante! Oo, di ba? Ayos mga brad. Oh. No, si Kwate na yung papangalan natin. Si Kuante. Sige. Matalino ka rin talaga, Don Lucas. Isipin mo yon, sa escarping yun mas lalong tumatag ang samahan nating magkakaibigan. Kayo lang naman ang binibilib sa akin eh. Hindi. Ikaw nga ang pinaka-ground ng grupo. Kaya nga bilib na bilib kami sa iyo. Nambola ka po, Brad. Pero alam niyo mga bayan, dito tumatag ang ating pagsasamahan. Dahil sa Irwati, kami yung bintang. Malayo pa ba yung sinasabi mong maraming tao, Manuel? Eh, ngalay na yung likod ko. Ako nga din ang reklamo eh. Bigat-bigat mo kaya. Mamaya, ikaw naman yung padyak dito. Bigat-bigat mo eh. Basta, malapit na yung panglaw dito. Pag nakarating na tayo doon, maraming turista bibili sa atin. Pag natikman nila yung sikwati natin, tsak, tayo dadayuin sa Bilar. Kanina pa yung sinasabi eh. Nasa Tubigon pa tayo. Oh, halos 1 oras na tayong nagbibisikleta oh. Sige, mamili kayo. Doon tayo sa Bilar maglalako ng 3 lang customer natin o dito tayo maglako na maraming bibili sa atin. Tsaka malapit na yung deadline sa pag-tuition natin. 3 linggo na lang. Sige na, dito naman tayo eh. Marahil maraming bibili sa ating mga tao. Tsaka buti na lang, pinahiram tayo ni Uncle Lando ng thermos para mainitin pa yung sikwate natin. Tapos, pag sa universidad tayo nagbenta, hindi naman tayo asenso dun. Ay, sige na nga. Sikwate, bili na po kayo. Ate, sikwate. Sikwate po, bili na po kayo. Sikwate po. Ate, bili ka Ate, natin. bili ka na po sikwate, ate. Sikwate po. Ate, bili ka natin. Sumit naman ni ate. Sikwate po, bili na po kayo. Ay, kanina pa tayo dito nag-ikot-ikot. Sino kaya pwede natin pagbentahan? Si Ale. Bibili kaya yan? Tara, subukan natin. Dito, tara. Ali, baka naman, bilan nyo naman po kami ng sikwati namin. Sige, magkano ba yan? 20 pesos lang po, Ali. Sige, bigyan na ako ng isa. Tawag nga. Tawakan mo po. Ang sisipag nyo naman, ba't kayo nagbibenta? Di ba kayo nag-aaral ng kolehiyo? Kailangan po namin itong kikitain namin pang-tuition po namin, Ali. Ah, ganun ba? Nakakaawa naman kayo. Saan ba mga magulang nyo? Eh, yung nanay ko po, nasa isla po sila kasama yung kapatid ko. Tsaka ulila po kami ng ama. Tsaka yung kinikita ng nanay ko sa palayan, kulang po talaga. Kaya dito,
Sa Sikwati na lang kami umaasa po para makapagbayad kami ng tuition. Nasa malayong lugar naman po yung mga magulang ko, naghahanap buhay. Yung tatay ko naman po, nakulong dahil sa bisyo. Yung nanay ko, nasa bahay lang. Pero parang sumusunod rin po sa yapak ng tatay ko. Naging mabisyo na rin ako kasi siya. Ngayon, umaasa lang po ako sa padala ng ate ko galing sa ibang bansa. At sa pagiging dishwasher boy ko na rin. Kaso, madalas po nauubos yung pera kasi ginagamit ng nanay ko pang bisyo. Ang ending, ako yung walang pang tuition, wala din akong pang baon. Ganun ba? Ang dami nyo namang pinagdadaan kay bata pa kayo. Pasensya na, ito lang talaga yung may tutulong ko sa inyo. Ayos lang po, Ali. Malaking tulong na po ito sa amin natin. Apo. Hayaan nyo, ipag-pray ko kayo mamaya. At saka may simbahan dyan sa tabi. Magantay lang kayo ng mga tao dyan, mga 15 minutos at lalabas na rin sila. Tiyak na may bibili sa inyo. O siya mauna na ako. Salamat po, Ali. Salamat din. Ingat po kayo. $500, $550, $600. Wow. Ayos. Ayun na mga brad. Pawing-pawing na yung hirap at pagod natin. Kaso, kulang pa tayo ng 5,000 para mabuo yung tuition natin. Oo nga. Tsaka babayaran pa natin si Uncle Lando sa utang natin, di ba? Pero, alam nyo mga brad, I can feel it na talaga. Ito na yung simula ng pag-asenso natin. Malayo pa tayo dyan, Brad Lucas. Pero, kung palagi lang tayong positibo sa ating pananaw, malapit na rin, di ba? Oo, tama. Basta para sa pangarap natin na alalahanin nyo, marami tayong pangarap sa buhay. Baka dahil sa Sikwati na to, magkakaroon tayo ng kaginhawaan. At makakapagpatayo pa tayo ng sarili nating coffee shop. O di ba wala sa baryo natin yun? Wala. O nga no. Pero salamat sa inyo, mga brad ha. Lalo na sa iyo, Manuel. Kasi naisipan mong dito tayo maglako ng mga paninda natin. Kasi maraming mga turista, ibang-iba talaga to sa baryo natin. Sabi ko naman sa inyo paano bukas? Doon tayo maglako ulit? Sundin natin yung mga payo ni Ali. Yeah. Tsaka, may naisip ako. Tanta, nasan din pala yung mga magulang mo? Oo nga, nasa na ba sila? Basta, huwag nyo nang tanungin. Nasa malayong lugar sila. Pero sa Luzon daw yun eh. Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao. Japan. Malayo nga. Tayo. Layo. Nay, paano po ba yan, Nay? Madali lang sana. Gusto mo subukan? Opo, Nay. Nay, dahan-dahan. Anak, ayusin mo yun ha. Papasok mo na si Nanay kasi may asikasun ko ha. Nandito na ako. Bakit naman ganyan bato mo sa akin? Hindi ka ba natuwa na ako? May pasalubong pa nga ako sa'yo. Paano kuya? Mas nauna pang dumating Nanay sa'yo. Naglako pa ng paninda si Kwate ang kuya mo Ano ba yung pasalubong mo? Para batin na tayo. Ito, may dala akong tinapay. Tinapay na naman, kuya. Hindi ka pa ba sawa dyan? Buhay pa si tata, yan lang lagi yung timerienda Hanggang pa ba? Rex, magpasalamat ka na lang kasi sa kuya mo at nag-uwi pa ng pasalubong para sa'yo. Nay naman, binibiro ko lang naman po si kuya Ay, ewan ko sa'yo. Bro, thanks for this food. I am full already. Iwan ko sa'yo, di ka pa nga nakakain, busog ka na agad. Nandito ka na pala, kumain ka na ba? Opo, Nay. Tapos na po kaming kumain ng mga tropa ko. Mabuti naman, wala na kasing ulam, kinain na ni Kumari Lusing. Tsaka na, yung anak niya lilipad na pa Singapore, kaya mo natuluyag kumari ko. Nay, ano ho ang kailangan nyo? Kailangan ko kasi ng pera pang bayad sa utang kay Aling Bipang. Kasi hindi pa napadala yung ate mo.
Hindi ba? Kumikita ka naman sa paglalako niyo. Sabi na eh. Nay naman, alam mo namang pang tuition ko yun. Tsaka, sigurado po bang kay Aling Bebang mapupunta yung pera? Baka mamaya, ipangbisyo nyo na naman. Promise na, pangako. Alam niya na kay Aling Bibang ko talaga ibigay ang pera. Nay, halos lagi na lang kayong nagdarasal sa kahoy na yan ha. Bakit hanggang ngayon hindi pa tayo mayaman? Ay, Lucas, ayusin mo na panlata mo ha. Hindi lang to basta kahoy. Diyos sila. Sila ang nagbibigay sa atin ng himala. Kaya, ganyan ang katawan mo eh. Mapayat. Parang walang pagkain, hindi ka kasi binigyan ng himala. Akin ang pira mo. Paano naging Diyos yung kahoy? Ano namang magagawa niyan? Tsaka, ano namang kinalaman sa katawan ko? Ako talaga. Silang tao. Naku, mukhang wala silang simba ngayon ah. Ano nga eh. Silang tao sa loob, tsaka tahimik pa ng paligid. Once a week lang ata simba nila eh. Mag-ikot na lang ulit tayo. Baka may makita pa tayong mga tao. Oo nga eh. Para makabenta na naman tayo. Tara. Tara. Kuya, baka gusto po ninyo. Mura lang po ito. Ano yan? Hot chocolate po ito. Hot chocolate? Not just hot chocolate, kuya. This is sikwate. Sikwate? Ngayon ko lang narinig yun ah. Saan gawa ito? Sa purong tabliya po, kuya. Ayos to ah. Pwedeng-pwede to sa study ko. Sige nga, bigyan nyo nga ako isa. Bago to eh. Bago talaga to, kuya. Pinag-iisipan po namin tong magtotropa eh. Po. Oo nga no, masarap. Alam nyo, sisikat to. Lagi ba kayo nagagawi dito? Kuya, ngayon lang po kami dito. Taga-Bilar po talaga kami. Pero bukas, nagbabalak po kami bumalik dito. Ang layo pala ng pinanggalingan nyo, no? Oh, paano? Bukas ulit? Talaga po, bukas ulit. Oo, tama-tama. Marami akong kasama bukas. Ililibre ko sila ng sikwate nyo. At dahil na rin sa kabutihan nyo, ubusin ko na yan lahat. Yes! Salamat po, kuya. Sige, walang ano. Salamat po. Tayo ng marami kuya. Malaking tulong po ito sa aming magtotropa. Opo. Alam mo Manuel, tama ka sa desisyon mong dito tayo nagtungo. Isipin mo yun, nakilala natin yung gwapong kuya. Kuya, mas matanda ka pa nga dun eh. Ano ba yan? Magsitigil na. Sa daan tayo, ang daming tao. Walang halong biro mga brad. Pero salamat sapagkat napag-desisyon natin dito tayo nagtungo. Ano ba yan? Binubulan mo pa ako. Sis, Tama kinikilig na yan. ka nga eh. Ano po sa inyo, kuya? Ano yan? Sikwate. Sikwate ba? Sikwate? Masarap ba yan? Oo. Sobrang sarap. Isa nga sa akin, ikaw, bili ka. Pero tunay mga brad, salamat sa'yo. Salamat din sa'yo, Tantan. Basta, para sa pag-aaral tsaka kinabukasan, walang sukuan. Bango, no? Ito po, kuya. Bayad, oh. Ito rin. Sige na, sa inyo na yan. Salamat Huwag po. na sukli. Thank Sarap you. na. Ano? Na kami, ah. Salamat. Thank you. Uy mga brad, yun si Kuya Pogi. Totoo nga, dami niyang kasama. Oh, kumusta kayo? Gaya ng pangako ko sa inyo kahapon, babalik ako. Tinupad niyo nga po yung sinabi niyo, Kuya Pogi. Ay, kuya. Ayo talaga.
Oo, kapatid. Tikman nyo na tong sikwate nila. Sige ba? Parang masarap ah. Muna kita. Salamat. Isipin nyo, tiba-tiba tayo dun kay Kuya Pogi. 2 araw nakita natin yun. Ang bait-bait niya talaga. Oo nga no, hanggang ngayon, may ganyan pa palang mga tao. Kaya yung ganung mga tao, lalong pinagpapala yun. Pag ako talaga yumaman, lahat ng mga taong naghihirap, tutulungan ko. Ang bait mo naman, Tantan. Paaralin mo yun ang anak ko, ha? Mabait ba yan? Mabait din naman ako ah. We, ikaw, mabait ka? Mabait ka? Nandiyan na Hindi ka naman pa pala sa kayo. ganito. Tama na yan, tama na yan. Aray! Oh, parang may nakita ko. Ano yan, Tantan? Ba't may pasa ka? Wala ito. Nabunggo lang ito sa bahay. Salamat sa inyo mga brada. Dito na ako dadaan pa uwi kasi mas malapit ito sa amin. Gusto mo, Brad, yatid ko namin sa inyo. Kaya naman makapasya kami sa inyo. Oo nga, kayo nga nakapunta na sa bahay namin eh. Naku, hindi na. Masyadong masigip ang bahay para sa ating lahat. At saka baka wala kaming mapapakain sa inyo. Lalo ka na, Lucas. Grabe ka naman sa akin. O siya, ingat ka sa pag-uwi, Brad. Brad, ingat ka, baka habulin ka ng asis. Tara, nangihingi yan. Ikaw na bata ka, di ba sinabi ko sa'yo na itigil mo na yung sinabi ko sa'yo? Dan! Dapat lang sayang kasi matigas ang ulo mo. Dapat hindi ka nagpatuloy sa pag-aaral mo. Tay, hindi po totoo yan. Kailangan ko pong mag-aral. Ito po ang yaman ko. Balang araw, ipagmamalaki niyo po ako. Kung nakikinig ka sa akin, mas may pagmamalaki pa kita. Paano kaya natin maliligtas yung kaibigan natin? Hindi ko kaya nakikita siyang nasaktan. Aray! Malas naman oh. Siraan pa nga tayo ng bisikleta. Baka luma na kasi ng bisikleta na yan. Alam mo namang lubak-lubak ng daan dito eh. Alam mo, Lucas, yung bisikleta ito ang tulong sa atin. Punta tayo sa antik pinaganakuan. Kahit nga, lubak-lubak yung daan natin, matibay pa rin ito. Sa bagay, tama ka dyan. Tulungan na lang kaya kita. Mabuti pa. May nagawa ka ng tama. Okay, class, do not forget all your assignments and quiz next week. Class dismissed. Bye, ma'am. Bye. Ma'am, pinatatawag niya lang kami, ma'am. Oo, Manuel. Lucas, Tantan, hindi pa kayo nakapagbayad ng tuition. Opo, ma'am eh. Sensya na po, ma'am. Pambayad, ma'am eh. Alam niyo ba na hindi kayo makakapag-exam kapag hindi kayo nakapagbayad ng tuition? Opo, ma'am. Pasensya na po. Bale, ma'am. Pagsisikapan po namin mabayaran yung pang-tuition, ma'am. Oo, sikapin niyo kasi hindi talaga kayo makakapag-exam. Pasensya na po, ma'am. Sige, pili na kayo makauwi.
Sige po ma'am, salamat po ma'am. Alam nyo, masayang-masaya ako na makakapagtapos na tayo ng pag-aaral. Kaya lang baka sa pag-akyat natin sa stage, wala akong makita ni anino ng mga magulang ko. Eh di ba nasa maling lugar nga sila? Tan, alam na namin Tan. Ha? Alam nyo na? Alam na namin na sinasaktan ka lang ng tatay mo. Kaya ko lang naman hindi sinabi sa inyo kasi nahiya akong lumapit. Ayoko nang dagdagan pang mga problema nyo. Eh bakit ka naman mahihiya? Eh magkaibigan nga lang tayo, di ba? Huwag kang mag-alala, Brad. Sigurado ako, hindi na gagawin sa iyo ng tatay mo. Tsaka sigurado ako mahal ka nun. Hindi lang showy. Sigurado din ako na pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, eh magiging proud na siya sa iyo. Kami nga barkada mo, proud na sa iyo. Salamat sa inyo mga brad ha. Tunay ko talaga kayong mga kaibigan. Salamat talaga sa inyo. Tsaka na, sandali muna. Tsaka na tayo mag-iiyakan pag walang tao. Tignan mo, ang daming tao, nakakahiya. Ay. Nay! Nay! Kuya! Kuya! Anong nangyari sa'yo, Nay? Anong nangyari sa'yo? Kuya, hindi na humihinga si Nanay! Ano? Nay! 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 Anong nangyari sa'yo, Nay? Rex, anong nangyari kay Nanay, Rex? Nay! Nay! Tulungan niyo kami, Lucas. Nay! Nay! Nasa punto na ako ng buhay ko na pwede na akong sumuko. Pagkatapos ng isang problema, may darating na namang panibagong problema. Sa mundong ito, ako na lang ang inaasahan ni Rex. Magsusumikap akong makatapos at itataguyod ka ni Kuya. Brad, sigurado ka bang kaya mo? Pwede naman kami na ni Lucas ang bahala dito. Oo nga, Brad. Kayang-kaya namin yan. Baka nakakalimutan mo. Super Lucas to. Ayos lang ako mga Brad. Salamat sa mga pag-alala niyo sa akin. Pero kailangan ko talaga to. Para maaliw ako sa Magkano kapag ganito lalagyan? Kayo pala yan. Kaya pala malayo pa lang may naninag na akong buhatong katulad ko. Tumigil ka nga, napakali ng itsura niya sa Sir. Sige na kayo, pag-ibigyan niyo po sila. Bigyan din na. Ganito lang po talaga banding namin. Saka kukunin ko muna yung isang thermos. Sige. Manuel, nagsukuan ha. Laban lang. Salamat muli sa masarap na kwentuhan. Pero kailangan ko nang umalis. Alam niyo naman ako, nagtatrabaho at saka nagmamasiran. Salamat sa inyo ha, at sa masarap niyo si Kwate. Kuya, salamat rin po. Hindi dahil sa inyo, hindi po kami makapagtapos ng pag-aaral. O siya, bago ako aalis, may bibigay ako sa inyo. Yan, Kuya, ano po yan? Isipin niyo mga brad, kahit na marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan, mas pinili natin lumaman. Kaya nga nagtagumpay tayo.
Salamat din sa inyo mga brad. Kung hindi kayo kinisangkapan, malamang na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Lumipas ng mga panahon, pero sariwa pa rin ang nakaraan. Parang kailan lang, nung nag-aagilap tayo ng customer para sa sikwati natin, makita nyo naman, tayo na ang hinahanap ngayon. Napakasarap balikan ng mga nakaraan. Inulan man tayo ng mga pagsubok, pero sa panahon ding yun, nakilala natin ang tunay na Diyos. Pasensya po kapatid, hindi ko po kayo napansin. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na rin po, hindi po kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Nagmamadali din po kasi ako. Ganun po ba? Halata naman po eh. Isa po kayo yata sa organizer dito. Oo, tama po. Marami pa nga akong gagawin eh, kaya kailangan ko na pong mauna. Kamanuel nga po pala, bagong bautisado po. Kacheska po. Welcome po sa Iglesia ni Cristo. Wala man dito ang inay sa araw ng aking pagtatapos. Kasama ko naman ang mga tunay kong kaibigan na ibiniyaya sa akin ng Diyos. Dumaan man kami sa matinding pagsubok, pero hindi naging dahilan iyon para kami sumuko, bagkus lalo lang ipinatatag dito ang aming pananampalataya. Salamat sa mga pagsubok na ito, dahil kung hindi rito, hindi ko matatagpuan ang tunay na Diyos na magsasagip sa akin sa panahon ng mga suliranin. Kagaya ng mga payo sa amin, kailangan tayong sumampalataya, magtiwala at umasa sa magagawa ng Diyos sa atin. Opa, sino naman kausap mo dyan? Mga kaibigan ko. Oh, kayo talaga pa. Tara na po pa, may lakad pa tayo. Kumusta na yung papa mo, Iha? Ayun po, Dok. Minsan, naaalala niya ako. Minsan, hindi. Hindi ka pa nasanay sa papa mo. Ganyan talaga ang may Alzheimer's disease. Pero based naman sa findings niya ay okay naman siya. Wala kang dapat ipag-aalala. Ay, salamat naman po, Dok. Pero kasi, Dok, yung dalawa niya pong matalik na kaibigan, sina Tito Lucas at Tito Tantan, hindi niya po nalilimutan. Madalas nga po niya makwento sila sa akin eh. Nag-hallucinate kasi minsan na may Alzheimer, kaya nagkaganin yung papa mo. Basta lagi mo na siya dalhin sa mga lugar na mahalaga sa kanya at syempre kailangan ng suporta ng mga mahal niya. At ito pala yung bagong mga reseta. Sundin mo lang yung mga advices na sinabi ko sa'yo. Okay po, Dok. Salamat po. Wala anuman. Ma'am, ito po yung sales natin this month. Okay ah. Sige, keep up the good work. Sige po. Thank you. Nandito na po tayo sa paborito kong coffee shop. Naalala ko tong lugar na to eh. Ito yung unang ipinundar namin ng magkakaibigan. Saka alam mo, anak, Paula, nung kami unang nag-date ng mama mo, lugar na yun. Kaya nga, napapasalamat ako sa iyo, anak. Salamat po at hindi niyo po ako nakalimutan. Bakit naman kita makakalimutan, ano? Ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ikaw nga ang hindi nawawalan ng pag-asa. Gagaling pa ako eh.
Laman po yan ang panata ko. Kagaya nga po ng laging yung itinuturo sa akin. Ang tiwala ko po ay laging nasa Ama. Di nga maaari na hindi mahirapan. Hindi ako mag-isa sa laban ko ito. Alam kong Ama ang siyang Bagay di pwedeng takasan. Pagkaunawa Ang mga na bagay na tumatakbo sa ating imposible ay nagiging isipan. posible sa awat tulong ng Ama. Sugatan man ang damdamin ko ng kapigatian. Ang kahalalang natamo di bibitiwan. Dahilan maliwanag sa isipan. Kung ako man ngayon nahihirapan, dinadalisay lamang ako para sa hangganan. Ito ang Di ng ihikulo pangakong ng aming kaligayahan. Mula sa pagkabata, maganda ang pangarap. Ginawa sa buhay, pilit kong inapuhap. Ubos lakas, ako ay nagsumikap para lang sa maunlad na hinaharap. Subalit ang kapalaran ay tila mailap. Liwanag ng bukas ay andap-andap. Problema sa paligid, sa akin ay yumakap. Nang pilit na nagpumiglas, lalo lang naging mahirap. Napatanong ako, tumingin sa mga ulap. Sagot na kailangan ko, salamat na hanap. Mga pagsubok o dapat matanggap. Dinadalisay ako upang maging ganap. Ang tamang pagharap sa intindihin. Pagpikit ng mata para manalangin. Ang buhay na ito sa aking Diyos ihahabilin. Kailangan kong tulong, matyagang ihintayin. Di nga maaari na hindi mahirapan. Lungkot ay kailangan pa talagang pagdaanan. Bagay di pwedeng takasan. Pagkaunawa na tumatakbo sa aking isipan. Nagpaluwa man na parang ulan. Nasugatan man ang damdamin ko ng kapigatian. Ang kahalalang natamo di bibitiwan. Dahilan maliwanag sa isipan. Kung ako man ngayon nahihirapan, dinadalisay lamang ako para sa hangganan. Kamti ng pangakong kaligayahan. Ngayon hindi na ako matatakot. Kahit pa may dumating na mga salot. Karamdaman man sa katawan ko'y bumalot. Matinding kalamidad man sa akin ay umabot. Mangyari man ang bagay na nakakalungkot. Mga kaaway man kahit magalab ang puot. Katarungan maratao ay nababaluktot. Mawalan man ng kulay, buhay may kabagot-bagot. Titingin lang ako o sa taas. Sama ko, hingi ng lakas. Alam ko na malapit ang wakas. Nitong mundong sa'kin ay naging marahas. Ang tamang pagharap sa intindihin. Pagpikit ng mata para manalangin. Ang buhay na ito sa aking Diyos ihahabilin. Kailangan kong tulong, matyagang ihintayin.